Welcome mga papa. Sa naman pong episode ng Tatayhood Podcast na kung saan walang manual sa pagiging magulang. Walang manual. Puro actual. Kailangan Ayan. nating practicein yan, Ingo, yung Oo. opening natin. Tama. Ayan, at dahil tayo'y nagre-record ngayon habang kaagising lang ng mga kakilala natin sa Europe at sa Middle East, tayo'y magbabasa ng isang letter sender. Pero bago lahat, Teka muna, Ingo, magpakilala muna tayo kasi syempre yung mga bagong pala, no? listeners ng Tatayhood, hindi na nila tayo kilala. Ako nga pala si Tristan sa Tatayhood. At ako nga pala si Ingo, your autistic dad. Tas ako lang si Tristan ulitin ko, ako si Tristan, your offensive dad. Ang tatay na Ayan. walang kwenta. So, Grabe yun. ka naman. Hindi naman walang kwenta. Ibigay na natin sa kanila yun kasi yun nga yung sinasabi ng mga ibang Ayaw ba yung nagko-comment sinasabi nila? dito Oo, ibigay mo na para masaya sila. O sige, sabihin natin kung saan mamaya sabihin natin kung saan sila pwede mag-comment after ng episode na to. Pero bago yan, batiin muna natin na happy birthday si Zaldi Antonio na kapitbahay ko. At siyempre, si Freshness by Kitorific. By Kevin Gorospe. By Kevin Gorospe's ex-wife. So yun. Hindi, yan Kevin binabanggit ka na namin palagi. Huwag mo na kaming takutin na magtatanggal ka ng Patreon mo. Ayan, una pa lang. Binati ka na namin. Freshness by Kitorific. Pero seriously kung nagda-diet kayo, nasa Pilipinas kayo, nagda-diet kayo or gusto niyo i-try out yung keto, available sila sa Grab. Pwede niyo ipag-grab yan, i-deliver sa inyo fresh na lutong ulam and keto friendly. So low carbs, yan yung mga yung mga pagkain yan. Yan. Tsaka yan, balik tayo sa episode na to na isang Tatayhood letter episode. Ako na ba magbabasa? Dear Papa episode kasi nakalimutan mo na. Dahil sorry. tagal na natin walang letter sender Ako na magbabasa. Ikaw na magbabasa? Sige. Sige, ako na magbabasa. So yun nga, meron, na naman to, bagong Dear Papa episode to, may sumulat ulit sa Tatayhood message. So, umpisahan ko na. Dear Papa, gusto ko lang mag-rant at humingi ng advice. Kasi honestly, pagod na ako. Plano ko nang makipag-break sa boyfriend ko, 32 years old. 5 buwan kami after ko siyang bisitahin for the first time. Doon ko na-realize kung gaano siya kadugyot. As in, shock levels. Grabe naman to. Nagkakilala kami sa kasal ng kaibigan. From NCR siya, pero bumalik siya sa probinsya para alagaan ang family business nila after ma-stroke ang dad niya. Kaya naging long distance relationship kami. January nitong taon, nag-decide akong puntahan siya kasi nami-miss ko na siya. Papa, linawin ko lang hindi siya mukhang dugyot. Mabango siya, maayos manamit, presentable, kaya walang warning sa akin. Parang ikaw pala to, Ingo mabango, maayos manamit, presentable. Yan. Yung labas ng bahay nila, malinis, ayos. Pero pagpasok ko, bangungot. Amoy ihi at tae ng aso yung buong bahay. Pinilit kong hindi mag-react kasi ayokong bastusin yung pamilya niya. Mukhang sanay na rin sila. Pero nung kumain na kami, mga papa, may tumigas na kanin. May tumigas gago. May tumigas na kanin na nakadikit sa plato at kutsara. Yung baso amoy sebo. Hindi ko mapaliwanag. Basta sobrang baho. Nagsinungaling ako, sabi ko, nagda-diet ako kaya prutas lang ang kinain ko. Buti naniwala sila.
Nag-offer akong maghugas ng pinggan. Akala ko makakatulong ako. Pero yung sponge, nakababad sa maruming tubig na may maliit na itim na uod. Putang ina, Yak. napakababoy naman ng bahay nito. Yung lababo, parang taon nang hindi nililinis. Pinatigil ako nung kapatid niya at sinabihan yung boyfriend ko na dalhin na lang daw ako sa kwarto niya. Akala ko mas okay doon. Pero mga papa, mas malala pala. Malakas na mabahong amoy, tambak ng maruming damit, parang bundok. Yung bedsheets at unan mukhang hindi pa napapalitan ng ilang taon. Empty soda cans kung saan-saan. Hindi ko na kinaya. Kinonfronta ko siya. Sabi niya busy daw siya. Pero mga papa, ML at Call of Duty lang naman ang inaatupag niya. Nag-offer ako na tumulong maglinis kasi literal na nakakasuka yung kwarto niya. Nagalit siya at ang sabi niya mag-cuddle muna daw kami. Yak. Bago pa ako Kadiri. bago pa ako maka-react, hinila niya ako papunta sa kama. Yak. Rape. Ay, mga papa, yung amoy, parang panis na laway, na bulok na bagang, kaya tumayo na ako agad. Doon ako sumabog. Sinabi kong tamad siya, may oras siyang maglaro buong araw pero walang oras magpalit ng bedsheet at siya pa ang na-offend. Dinala niya ako sa garden nila na ironically mas malinis. Tapos ako ang ini-ignore na parang ako pa ang may kasalanan at kailangang manuyo. Nagpatid na ako sa terminal at umuwi. Papa, gusto kong maligo sa alcohol. Kumapit yung amoy sa cardigan ko. Wow. After nun, minessage ko siya ng maayos. Sabi ko, concern lang ako sa health at hygiene nila. Heart react lang ang sagot. Ngayon, hindi na kami nag-uusap. Plano ko nang tapusin ito. Mga papa, nag-overreact ba ako o valid na dahilan ito para makipaghiwalay? Sumaside nyo, si hindi maarte pero may self-respect. Oh, hayop naman ito si ate. Nagpa-codename ka pa eh. Nag-message ka lang naman sa Instagram. So, so yun. Ano ba Pero, Indo? Ito sa mga nakikinig feel free rin na mag-react kayo. Mag-commenting kayo dun sa ipopost namin to sa Facebook. Facebook. So, yung Comment kayo sa Facebook, episode na to, popost namin to sa Facebook. Kung hindi ka pa naka-follow sa Facebook, follow mo kami sa Facebook para makapag-comment ka dun sa Facebook. Para naman magkaroon naman ng traffic yung Facebook page namin. Oo. So, yun. Indo, ano bang mapapayo mo dito kay ate? Ako, pucha kadiri. Ewan ko, siguro muna sa doon sa ex-boyfriend niya or boyfriend niya. Una parang saan niya nakukuha yung lakas ng loob na mag-cuddle ang dumi-dumi. Parang kadiri pa ewan ko, parang hindi ko ma-imagine na may ika-cuddle kang babae. Tapos alam mo yung sa mga movies na napaka-romantic na bed of roses kayo. Ayun, parang bed of thorns. bed of thorns, parang kadiri. So anyway, doon sa babae, sa tingin ko valid naman yung reason niya na na naalibadbaran sa kanyang mga nakita, sa kanyang naamoy. Kasi talagang hindi naman sa pagkakaroon ng standards yan eh. Well, hindi pala sa pagiging maarte, pagkakaroon ng standard yan na at least alam mo na yung basic hygiene is, alam mo yung basic hygiene. Apparently, yung deal breaker yun para sa kanya, no? Oo, deal breaker. Apparently, yung sa ex niya, mukhang di yata alam na kung paano mag-maintain ng proper room hygiene. Pero ako may girlfriend ako nung high school eh. Ganun din. Mahilig siyang magpapunta sa bahay nila.
Tapos Tapos yung nagpapa-cuddle din bahay sa'yo? nila hindi. Akala ko nagpapa-cuddle din, eh. Hindi, gano'n na rin pero ano, mahilig siya magpupunta sa bahay nila para parang house party ganyan. Oo. Pero sobrang gulo ng bahay nila. Yung tipong kunyari nag-CR ako, makita mo merong nakatiklop na napkin na na gamit, nakapatong lang dun sa lababo. May dugo, gano'n, So yun, tapos sobrang gulo ng bahay, tapos medyo Oo. mabaho din yung bahay. Pero Oo. 'pag tinignan mo naman siya, gano'n din, maayos din yung itsura Maayos niya. naman siya. Maganda naman siya, tapos mukha naman siya malinis. Pero 'pag tinignan Hmm. mo yung bahay, tangina ba't ganito yung bahay nito? Kaya nag-break kami. Pero yun, tas Nag-break kayo dahil nakita mo yung ano, gamit hindi na naman. okey. Basta Isang ibang ibig reason, ibang sabihin reason, oo, oo. yun na rin yung reason. Pero yun, tas ito rin yung sinabi niya, yung amoy aso yung bahay. Oo. Naranasan mo Minsan din kasi 'yan? minsan kasi pagka yung may alaga kayong aso, na-i-immune Oo. na rin yung amoy mo, eh, yung pangamoy mo, eh. Hindi mo na Oo. naaamoy yun, eh. So, puwedeng Oo. sa pamilya nila, baka pet lover 'to, baka maraming aso 'to, hindi na nila naaamoy. Kasi nung may aso kami, gano'n din ako, hindi ko na naaamoy, eh. Tapos nung hindi na ako tumira sa bahay namin, nung nag-move out ako sa bahay namin, nung bumalik ako sa bahay namin, ano, um, naamoy ko na, eh, na parang, "Tangina may aso dito sa'min." So, gano'n parang tsaka pangit talaga yung amoy nung aso, eh, yung amoy basang aso, parang gano'n. Oo. Kung sa mga ano, sa mga taong hindi pa nakakaamoy ng basang aso or kung ano man yung amoy na yun, try niyong maligo na hindi nagsha-shampoo or nagsasabon ng buhok. Tapos tuyuin niyo sa ano, sa tawag dun, tuyuin niyo sa tuwalya. Pagkatapos niyon, amuyin niyo yung tuwalya. Yon ang amoy Ayun. basang aso. Pero feeling ko yung boyfriend nito, pogi yung boyfriend nito. Tingin ko lang, Ah. feeling ko, pero yun nga, nakita niya ano, ang gulo daw magulo yung bahay. Pero nag-a-agree ako sa sinabi mo, Ingo. Hindi ano, hindi naman 'to sa pagiging maarte lang nung babae. Tsaka hindi rin naman 'to sa pagpapasosyal o social climber. Mm. Maganda 'to na ano, yung alam niya yung ano niya, yung boundary niya. Oo. Kasi Yung kaysa bound naman lunukin mo yun tapos malay mo pamang-asawa mo yun. Tapos yung boundary ng ano, sikmura mo. tapos yun pala, ganun pala siya sa bahay. Kung ganun siya lumaki, hindi naman porket pinakasalan mo siya magbabago siya, eh. Oo, Kasi pocha. ito na yun, eh. Oo. 'Di ba? Hindi naman yun basta-basta ganun, eh. Oo, sasabihin pa sa'yo yun, "Eh, pinakasalan mo naman ako, Alam mo naman ako na Oo, ganito na ako, eh. Hindi na ako oo. magbabago." Sabi, putang ina. Tangina, yun. Mahirap yung gano'n. Pero ito basahin Oo, natin 'tong comment dito. Ito basahin mo na 'tong comment ni Neil Zuniga. na may 5 anak. Oy, Zuniga, ay Neil, valid reason to break kung sariling hygiene di maayos. What more sa ibang bagay? May kilala akong ganyan. May kilala na 30 days pero ganyan-ganyan. Kung hindi ko pa sinabihan, hindi pa magbabago. Pero tingin ko babalik din siya sa dati. Ha, 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 ha. Ito, si Tito Miggy, basahin ko rin 'to. Sige. Sabi ni Tito Miggy, "Ipagtatanggol ko pa sana yung guy, eh. Baka nga ako depressed lang or may pinagdadaanan kaya naging gano'n ang bahay at room niya. Kaya lang nung narinig ko na may uod at amoy bulok na bagang ang bed at pillowcase, ay sumobra sa katamaran. Ugali na niya 'yan talaga. Hindi na 'yun depressed lang." Ano 'to, Ibrial? I Ibrial na 'yan? baka Ewan ko kung ano yung inborder. sabi. Ano yung Ibrial? Ibrial na 'yan. Baka nag-auto Sarili correct yun. Oo nga, baka nag-auto-type. Sarili at bahay na nga hindi maalagaan at maayos, ikaw pa at relasyon niyo pa kaya. For me, i-break mo na 'yan. Hindi maiaayos ang pagkatao niyan. Kawawa naman yung lalaki. Oo. Ito, sabi ni JJ, Ito, self-hygiene is a must. Kung sarili mo, di mo maalagaan, paano pa yung partner mo? Ay, totoo yan, totoo yan. Oo, totoo yan. Yun na lang nasabi. isa pa dito, ang ano ko pa dito, nung sinabihan siya ng feedback nung babae, naging defensive pa siya, ta's Mm. nagalit pa siya.
Na Oo. parang tangina, yun na nga, sinasabi na nga sa'yo, ba't parang ano, ikaw pa yung galit? May Tas mga yun pa, busy oo, pero nag-ML buong araw tsaka nagko-Call of Duty. oo. So, tas ginawa silent treatment imbes na accountability. So, medyo, red flag yung ano, medyo may pagka-red flag siya, Pero sa mga listeners natin, kung mapapansin niyo yung ano, yung sinasabi namin ni Tristan, parang ano, kung may definitely 'pag kasal na kayo, may iba pang problema na mas mabigat kaysa diyan. Pero kung mapapansin niyo, yung topic namin, napaka napaka-light lang, pero nag-aano siya, nagre-reflect siya sa tao tsaka sa magiging partner mo, eh. Yung sa pagiging ano mo pa lang, eh, yung sinabi nga ni JJ na kung hindi mo maalagaan ang sarili mo, ibang tao pa kaya. Ano 'yan, nakita ko na 'yan, medyo totoo 'yan. Kasi may mga ibang instances na hindi niya maalagaan ang sarili niya. Paano kung ano, kung yung anak mo or anak niyo hindi din maalagaan? Kasi nga, yung sarili niya hindi nga niya maalagaan, eh. So, puta. Tsaka parang paano yung kung gaano kababoy yung alaga sa anak mo nun, 'di ba? oo, oo. Potentially baka baboy ano, baka mamaya hindi pala marunong maghugas ng bote, yak, yak. Anyway, sorry may mga random na naalala ako. Pero ito, ano, yung sa tingin ko sa upbringing din ng guy, pero kasi hindi din kasalanan yung pinanggalingan mo, eh. Mm. Kumbaga yung pinanggalingan mo, pass mo na yan, eh. Meron kang, since adult ka na, meron ka ng, responsibility whether or not kung pagpapatuloy mo ba yung pinag pinanggalingan mo or aakuin mo yung responsibility mo kung saan ka tatanda na mas maayos or yung iaayos mo ba yung sarili mo. O yung ayusin mo ba si future self mo? Oo. Tsaka Kaya yun nga nga, ayan, sorry, go. ay sorry, sasabihin ko lang sana na ano, na kaya nga ano, eh, yung kapag may naririnig akong mga tao na sinasabi na, "Eh, pinakasalan naman niya ako," or "Alam naman niyan na ganito na ako." Parang ano na yun, kumbaga parang napakatamad mo naman para sabihin 'yan. Parang wala ka ng balak para i-improve yung sarili mo or wala ka ng balak para mag-compromise sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa partner mo, whatever. Kaya parang nag-let go ka na lang. So, yun. No-no yun. Sorry, Tangina, pag iniisip mo 'no, gano'n kadumi yung kwarto. Ano kaya yak ang amoy ng bayag nung lalaki? yun nga iniisip ko, eh. Siguro sayang nga, eh. Dapat sinabi niyo kung nakapag-sexy time na sila or baka siguro masyadong personal. Malamang Pero hindi, baka naano siya, nag-away na sila, eh. oo, yak, So, yak talaga. pero ano 'to, yung ito pa isipin mo, puwede mo rin nating ako naisip ko lang din kasi sinabi nga na stroke daw yung tatay, eh. Baka naman Hmm. dahil na stroke yung tatay kaya naman tas busy sa pag-aano ng business, tas stress siya, Sabi ko kaya sana, ginagawa yung niya. tatay yung na-stroke, hindi siya yung na-stroke. Kaya puwede pa siya Sabagay, oo nga. puwede pa siya maglinis. Oo. Hindi kasi ano, eh, um, may sinabi si Tito Miggy na yun nga, yung pagiging depressed na angle. Puwede, pero parang ano, eh, parang ang hirap, parang ang ayun, kapag kapag ganyan na-depress kayo at alam niyo at aware kayo na parang hindi na kayo nagfu-function well, responsibility niyo at hindi ng iba na mag-seek ng professional help. Meron din kasi akong sorry napunta Hmm, tuloy sa ano, pero kasi sige lang. hindi naman responsibility ng ibang tao yung happiness mo or yung pagiging functional mo, eh. Magiging unless kung ano, so yung responsibility mo yun, responsibility ng sarili mo, yun nga yung ano, eh, self-care kumbaga na ano, na ginagawa. So madaming forms of self-care at
isa tong self-care na 'to, isa tong example kay letter sender na parang walang self-care yung kanyang jowa. Oo, tsaka papaalala ko lang kay ate girl, na hindi niya trabaho na i-rehab yung Ay boyfriend niya. oo, putya. Kasi May din dapat akong yan siya kilalang mismo, gano'n. alam niya yun, basic yun, eh. So, hindi mo trabaho na turuan siya kung papaanong maglinis. Oo, maganda yon, nag-offer kang maglinis ng kwarto niya and all. Pero sa mga babae na lang, hindi niyo trabaho para baguhin yung ugali ng boyfriend ninyo. Kasi kung I ano man can yung I can fix him. oo, wala dapat kasi hindi yan magbabago, eh. Hindi yan magbabago dahil lang, um, nagpakita ka ng dede, hindi magbabago yan. Oo, kung hindi, iba, hindi, tatatayud pala 'to. Hindi magbabago yan dahil sinabi mo lang na magbago siya, kundi be-break mo siya. Hindi magbabago yan. Kasi mula nung bata siya gano'n na siya. Mm. Dapat yan siya yung magde-decide sa sarili niya kung gusto niya magbago, magbabago siya. And hindi yun gano'n kasimple. Oo. At saka siguro para na lang din maka-relate yung ibang tao. For example, kayo mga listeners, paano kung for some weird reason, nakakita niyo yung kwarto ng kwarto ng jowa ng anak mo. So, sa tingin mo ba, regardless of kung ano yu regardless of kung ano yung, personality niya, kung paano siya makitungo sa inyo as hilaw na biyenan, 'pag nakita niyong madumi yung pamamahay or madumi yung kwarto, sa tingin niyo ba is may approval kayo dun? Kasi ako personally, parang matanda na kasi ako, madami na akong nakita, Parang parang red flag sa akin 'yan, especially kung sarili mong kwarto. Oo, kunyari sa'kin bibigay ko na lang kunyari, ako nakita ko kunyari may girlfriend yung kapatid ko, ta's dun sila nakatira sa'min. Ta's makita mo yung kwarto nila sobrang gulo. Tapos makita mo pero 'pag nakita mo naman sa personal maayos, maganda, Mm. nawawala yung ganda, eh. 'Pag nakita mo tangina Oo, baboy pala nung ta's lalo na the more na kunyari yung anak mo makita mo yung anak mo, yung girlfriend o boyfriend parang sa laula. baboy-baboy. Oo, Sa laula. alaula. Maisip mo tangina papayagan mo ba na pero ito Ingo, paano nga kunyari, sabihin mo na kunyari sisbin, Oo, nagka-shota, hmm. tapos sa laula, paano mo sasabihin? Ako kasi lagi kong iniisip yan, senaryo tumatakbo yan sa utak ko, eh. Parang papaano kung papaanong i i-e-explain kasi siyempre lalo na kunyari yung mga lalaki pagka ako sa case ko yung mga anak ko siyempre lalaki. Pagka nakaamoy na ng amoy ng Raging pete yan, hormones ng nahi-hypnotize pheromone. yan. Oo, Oo. wala ng oo, Hmm. wala ng pakialam yan kung sa laula. Ta's makita mo gano'n yung girlfriend. Papaano Matindi yung mong pheromones. ako iisipin ko na lang, girlfriend pa lang naman yan, eh. Papayuhan ko na lang na, basta ano yan, mag-enjoy lang kayo kasi hindi naman sure na kayo yung sa Mag-e-end up huli, kayo together. pa rin, oo. Oo. So, siguro gano'n ko na lang i-rephrase. Eto sabi ni Jeg, "At least nalaman agad ni ate girl yung issue ng maaga. Pero tama, hindi siya dapat ang pumilit na ayusin si Kuya Guy." Oo, yun nga, parang tangina, medyo naglaway ako ng konti habang binabasa ko yung sulat, eh. Kasing asim ng mangga. Parang Kadiri. yung naalala ko tuloy yung letter sender natin na nagsusumbong about dun sa dun Ay, sa sinabihan siya maasim. na maasim yung Mukhang pero yun nga, actually mas better pa nga yun, na mukha lang maasim pero oo, hindi naman siya talaga maasim. Mukha oo, lang, oo, pero at least hindi siya binrake nung boyfriend niya na dahil kasi baboy siya. Baka malay mo talagang mukha lang siyang maasim. oo. Pero ito kasi sa panlabas na anyo,
dito nagka-count yung ano, mas nagka-count yung ano, yung Panloob. mabuting kalooban o yung panloob mong anyo kaysa sa panlabas mong anyo. Kasi nga, sabi niya dito sa sulat, babasahin ko ulit, nasaan na yun? Sabi No, niya, fairytale lang po 'to. linawin ko lang, hindi naman siya dugyot. Mabango siya, maayos madamit at Mm. presentable. Puwede naman kasi nakilala niya nung wedding, So, siyempre nung Oo. wedding. Although pala malay mo 'pag nagde-date talaga kasi sila yun ano, napaka-unfortunate lang na yun yung first encounter Right. niya na kasama yung pamilya. Oo. Akala ko sabihin mo napaka-unfortunate na yun yung rason kaya sila nag-break. Although sabi niya hindi pa yata siya nakikipag-break. Pero kami, ate girl, kung nakikinig ka man ngayon, ano, wala sa'min yung desisyon kung makikipag-break ka sa kanya or hindi, or yung valid yun na kung ikaw lang yung makakapagsabi kung valid na dahilan ba yan na makikipag-break. Kasi hindi naman kami nasa relasyon, Kami kung ano man yung sinasabi namin, ito yung gagawin namin kung kami, ikaw. Pero Mm. siyempre ikaw, ano pa rin, nasa sa'yo pa rin yan kung ano yung gagawin mo. Kaya mo bang masikmura yan lahat or hindi mo talaga kaya? Naisip ko Kaya mo ba tuloy yung amoy bagang? naisip ko tuloy, ayaw ba ni ate girl na ano, kapag kumakain siya ng kare-kare, may kasamang extra rice? Yak! Kadiring ko, tangina. Yun yung ano, ito sabi ni JJ, suka o suko? Ako pa rin. Susuka or susuko? Magandang title yan, Okay, yan na yung title natin sa episode na 'to. Susuka Dear o Papa, susuko. susuka o susuko? Galing mo JJ, salamat sa pag-suggest ng title. Ayan, at salamat din Yun. pala sa mga ano, nag-join sa atin ngayon sa recording na 'to. Tandaan kung meron kayong ano, kung meron kayong mga comments, mag-comments kayo sa ano, sa Facebook page. I-fi-figure out muna namin kung paano disable yung pagko-comment sa Spotify Ano para naka-disable na yun. naka-disable na? Ayan, Wala na, para hindi na kayo diyan magko-comment sa spot para yung mga gustong mag-comment, bibigyan pa natin sila ng isang step. Mag-follow kayo sa Facebook or sa Instagram, ipo-post namin yung episode dun kayo mag-comment ng mga reaction yun, ninyo and then babasahin namin yan sa episode. For sure yun. babasahin namin yan. Ayan. Magbabasa pa ba tayo ng comment dun sa nakaraan o wag na tayong magbasa? Okey lang naman tayo magbasa, 'di ba? Nakabukas ba Okey lang sa'yo? yan. Oo. Basahin natin Ay, for old times tanong mo sake. sa'kin kung nakabukas sa'kin? Malamang Hindi. hindi. Oo, kaya nagba-buffer pa ako, eh. Pero ito binuksan ko na. So, babasahin na natin yung mga comments sa last episode natin na naglo-loading pa, Eto, na sabi ang dito sa title ay, "Okey Naman Ako." grabe ang dami dami nag-comment, 7, 7 ba nice. yung nag-comment? 5 lang yung Oo. nakikita ko, eh. Siguro yung Abangan dalawa natin. 'no? Oo, tama. Baka ako yung iba. Oo. Ayan, So, publish. eh Unahin mo na? ako na muna. Sabi ni Sige. AJJ, "Sana bla bla bla, ganyan ang tatay ko ngayon, ingat ingat na ingat ako sa Sabihin mo mga lahat. oh, Hindi mo na basa sa yung una, si pala 'no, Ecosen. sa Ako na nga. Ecosen? Sige, ikaw na basahin mo na si Ecosen, 'yan. Oo nga 'no, si Ecosen pala yung una. Sorry Ecosen. Sabi ni Ecosen, "Ganda ng episode, sobrang guilty ako sa pagdidisiplina sa mga anak. Na-apply ko minsan yung frustration ko sa kanila. Konting konting-konti ko ina-apply yung gentle parenting, bina-balance ko kumbaga." Yan, salamat Ecosen sa pagiging transparent mo at sa pag-she-share nito. Ayan, ito sabi ni AJJ, "Sana di makuha ng mga anak ni Tristan ang pagiging harsh niya. Ganyan na ganyan ang tatay ko. Ngayon ingat na ingat ako sa mga anak mo, mga anak ko, na wag kong gawin sa kanila ang ginawa ng tatay ko." Pero naalala ko 'to si AJJ, nag-comment Hmm, 'to sa isang episode natin tsaka sa Originates. Konichi Mates. Minumura niya si Israel Benaobra. Pero Quite hindi a pala niya sana rin wag rin tularan ng anak mo yung gano'n. Dapat hindi ka masyado nagmumura online, ganyan. Tapos oo. may sumagot dito kasi sinagot ko 'to sa comment, na Oo. "Di good for you, sana wag magmana sa'yo anak mo, bla bla bla." Hmm.
nag-comment si JCR_78. Nagalit nga Okay. siya eh. Sabi niya, nag-i-invite kayo ng comments, tapos pag nag-comment yung audience mo, hihiritan mo ng self-righteous. Kaso wrong spelling yung self-righteous mo, JCR. Sana kinapi-paste mo yung kinoment ko dito na self-righteous. So, imbis na progressive at positive na community na pino-foster nyo, puro passive-aggressive na hihirit na binabato mo. Hindi lahat ng comments bash. And please, pag napipigong kayo, wag na wag niyong sasabihin na wag kaming makinig. Kasi sasabihin lang namin, wag kayong mag-podcast. Walang manual ang listener. Okay, salamat sa iyong comment, JCR78. Okay. Oh, Okay, tas ang sabi nag-comment ulit si JCR78, marami siyang time eh. ang sabi din ni JCR78, 8 days ago, excuse lang ng mga abusive parents na walang manual ang parenting, excuse lang ito, perpetual, perpetuate na, the cycle of mental, verbal, mataba siguro yung daliri nito, verbal at physical abuse na nakuha sa parents din nila. Tapos paniniwalaan nila na lumaki naman sila na tama. You're raising insecure and anxious children. Antay nila kailan sila sasaktan or papagalitan. Pag naging adults ang mga anak nyo, pag sinama kayo sa family counseling, dapat may guts din kayo harapin ang mga ginawa nyo sa kanila nung bata sila. Romanticize pa rin. Actually, ano well, dito naman sa Tatay Hood, aminado naman kami ni Tristan na may at fault talaga kami. May times talaga kami na naging abusive. Pwede pa nga, even now, nagiging verbally abusive pa rin kami. Pero, in terms of, pero you guys need to understand na kung ikukumpara yung pagiging quote-unquote abusive namin nung nag-start kami pagiging parent tsaka yung ngayon, we would say na significantly na reduce siya. We are not perfect naman. Kaya nga nagiging transparent kami, tapos nagiging vulnerable kami in terms of sharing itong mga personal details na to sa inyo. Kasi nga, para din magkaroon din kayo ng self-reflection na may ganito din palang parents na ito pala yung nafe-feel nila. Baka ito din yung nafe-feel ko. So, yun. Oh, Hindi din yun, namin yun lang. i-romanticize yun. Yun yung lasting na gusto namin gawin is i-romanticize yung abuse. Pero, siyempre, Totoo. And siyempre, ang pinaka-point lang naman namin dito is, well, isa sa mga point na sinabi namin sa mga past episode na ito yung ito yung tools na nakuha namin sa parents namin. And for us, na-justify namin in our heads na okay siya. Kasi we feel that we turned out all right. Pero siyempre, as time goes by, we mature, nakabasa din naman kami ng mga konting articles, nalalaman namin na hindi pala siya okay. Pero siyempre, di namin mapipigilan 100% yung bugso ng damdamin. Tama. Tsaka, Ingo, ikaw na muna bahala dito kasi maghahatid pala ako ng mga anak. Ayaw pala. Okay, sige. Tapos ko Ikaw na lang bahala. ito read. Sige. Sabi ni Louie, Ox lang paluin yan. No, kakasabi ko lang, Louie. Ox lang paluin yan, di naman magulang mo ang may kasalanan eh. Ikaw pa rin ang magdedesisyon. Kapag siguro puro sarap, baka isipin nila, easy lang ang buhay later on. Din sila mahirapan once na meet nila si Judith. Judith. Ang daming comments last episode, di naman binasa tapos sabihin, iyakin, paluin kita dyan eh. Nice topic mga mga papa. Thanks Louie. Sorry hindi namin nabasa yung mga previous dami pa rin Anyway, gagawa namin ng time yan. Sabi ni IC, hello IC. Nag-appear sa feed ko bago ko hanapin ang Kodichi Mates. Realizing kung swerte ko pala sa mga magulang ko kasi iniintindi nila kung ano ang mindset ko noon. Siguro bata pa parents mo. Kasi nagtatanong sila tapos inassure ko lang na ganun nga. Okay. Pero nung kinder ako ganun din. Mas malupit ang tatay ko na mamalo eh. Tapos ewan ko ba, baka to excuse their actions. Sabi nila na ako nga sa munggo pa, hindi pala bata mga parents mo. Inintindi ko na lang. Nung nag-grade 1, 2, 3,
Nung grade 1 to 3. Looking back, I'm glad nag-soften ang tatay ko noon. Oo. Kasi kadalasan yung mga tatay, well, ako personally, nag-soften ako dahil pagod na ako sa kakasaway eh. Or nag-mature na yung anak ko. So, either one. Ayan. So, yun ang episode for this week. Salamat sa mga sa mga listeners natin na sila JJ, sila Neil Zuniga na sana mag-guest ka namin, si Tito Miggy sa galing sa Kingdom of Saudi Arabia, si Mark Reyes, si Mark D, si Sunny Sazon, sino pa ba? Si Jeng Carpio, si Marvin Kapuyan. Yun lang. At thank you mga papa. Oy, Muman. At si Muman Reyes ng Cool Pals. Yan. Paalam. Susundo pa ako ng anak. Bye-bye.